Sa atin si Lord at nakakatuwa na itong mga ituturo ni Lord sa atin is for improvement lahat. Amen? At for the leadership purposes po ng bawat member ng church. So today, mga kapatid, kaya po ako na late is apologies po because kagabi po na oras na kami nakauwi, past 12 na. Salamat sa mga sumundo, Brother Melvin, Brother Anthony Ika, saka si Brother Erickson. Po. Ako po is hindi pinatulog ng Diyos. Po. Sa aeroplano pa lang. Meron po ako inihandang message about the vision, pero po sabi ni Lord, wag yan ang ituro mo, masyado pang kararating mo lang, wag yan. Po? So, ito po i-confirm ni Lord sa aeroplano. Meron po ako nakatabi roon na hindi naman yung seat ko, pero po, nag-request ako ng beside the window, doon ako inilagay. With approval pa nung supervisor nila, po, sa counter. So, nung inilagay ako roon, meron pala akong makakatabing babae na biyahing Taiwan. Pilipina na biyahing Taiwan. Factory worker siya roon, 1 week siya sa Pilipinas because yung mother niya is may sakit. Nasa ICU po sa Bacolod, sa isang hospital doon. At kitang-kita mo sa kanya ng balungkot talaga yung tsura niya. At talaga nakakatawa po ang Panginoon because 3 silyo po yun na magkakatabi. Beside the window ko, yun na na-request ko na doon lang inaprubahan sa counter. Po. Yung gitna namin, walang nakaupo, tapos siya na. So sabi ko, Lord, ito yung purpose mo ba nandito? Kasi napansin ko, parang malungkot yung mukha niya. Yung pala, worker siya sa Taiwan, factory worker, umuwi siya 1 week ago, pabalik na siya, emergency leave, kasi yung mother niya nga nasa ICU. Bali po, malala yung sitwasyon. Nagulat ako nung tinanong ko yung edad, 48 lang yung mother niya. Daw po, batang-bata. At nung bago po kami bumaba ng aeroplano, kasi mo from Manila to Hong Kong, po, pagkatapos Hong Kong to Taiwan siya, Hong Kong to Dubai ako, is doon po binigay sa akin ni Lord yung mensahe ngayon. Excited ba kayo? Sabi ko, Panginoon, ito pa yung message na gusto mo talaga ituro ko? Kasi hindi ako ready talaga po. At 12:30 po nung kagabi, tinry kong i-open yung computer, and praise God, kasi po nakakatuwa yung computer dito, yung internet, ang bilis, no? Sa atin po. Sabi ko, nakabiling-bili na ako, Brother Erickson, bro, pag-alis ko, i-post mo yung mga YouTube na preaching nila, gusto kong panoorin. Sa awa ng Diyos, wala po ako napanood kasi po, ang nabubuksan ko, Facebook lang. Yung YouTube ay magbukas. Po? Talaga po ang bagal nung sa atin to compare dito. Po? So, sabi ko, Panginoon, ito po talaga ituturo ko. So, dumating po ako 12:30, pero po, grabe sakit ng ulo ko. Antok na antok po ako, hindi ko kaya. So sabi kong matulog muna ako, mag-a-alarm ako. Mag-a-alarm ako ng mga 4:30, babangon ako tapusin yung message po. Ang problema po, hindi ako nagising. Buti na lang si Sister Danley kumatok. Pastor, 5:30 na, Pastor! Nagalit pa ako nung una sa loob-loob ko. Grabe, sarap ng tulog ko. Naalala ko, Friday nga pala. Magpipreach ako. Kala ko nasa Manila ako na po. So, bumangon po ako at alam niyo naman yung pastor niyo, ayaw magturo na walang PowerPoint, doon po ako natagalan. Po? Kasi po gusto ko pag ako nagturo, meron kayo nakikita. Po? Mas powerful po kasi para sa akin, kung meron kayong vision na nakikita. Po? So, mas maganda po na meron tayong vision para po mas maayos, no? Mas lalo natin maintindihan. Sino po yung mga first timer, by the way? Taas ako, May. Meron ba tayong first timer? Yan. Welcome po sa inyo. Salamat po for coming. At new faces, old faces, salamat po. Palakpakan nga po ulit natin si Lord na malakas, mga kapatid. Okay. So, excited ba tayo? Okay. So, let's bow down our head muna. Hallelujah. Father in heaven, we want to thank you for today. Salamat po, Panginoon, na minsan pa binigyan niyo kami ng chance na magkaroon ng ganitong pagkakataon na may turo niyo salita. Higit sa lahat, Lord, thank you for what has happened in 4 weeks sa Pilipinas, Panginoon. Salamat, Lord, sa new revelations. Salamat po sa mga tinuro niyo sa amin. And thank you, Lord, for taking care of us. Kasama na po si Grace at si Tina may pagbalik nila rito sa August 4. Thank you, Lord, na ingatan niyo rin sila. Panginoon, today, we ask you, your Holy Spirit, to guide us. At kayo po, Panginoon, na magsalita sa umagang ito. Kayo po makita, kayo maramdaman ng mga tao. Yung boses niyo, marinig nila, Lord God. In Jesus' name, and everyone will say, Amen. Okay, so let's see our first from James 1:12. Ako na lang pong babasa. Po. Nasabi po rito, NIV translation po tayo. Po.
New International Version. So ang sabi po rito, blessed is the one perseveres under trial. Okay? Sabi mo, perseveres under trial. Because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. May kita niyo po dyan, yung blessed is past tense. Ano po? May ed na. So sabi, blessed daw yung mga taong magpe-persevere under trial. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa oras ng pagsubok, yung makakalagpas ka in partnership with the Lord. Amen? And take note, church, na ang faith mo matetest during trials lang. Kasi pag wala kang trials, hindi matetest ang faith mo, kapatid. Kapag dumadaan ng isang tao sa isang matinding pagsubok, doon lang matetest ang pananampalataya mo sa Diyos. Okay? So yan po yung NIV. Okay? So tingnan natin sa ibang translation. Ang sabi po sa CEB, yan po is a Common English Version. Ang sabi po, those who stand firm during testing are blessed. Ulitin nga natin. Those who stand firm. Laksan nyo po. Those who stand firm during testing are blessed. Isipin nyo ha, yun daw isang tao na nakakatayo during testing sa buhay niya is blessed daw. Imaginein mo yan, no? Ang daming nagsusuicide, ang daming nagbibigti na lang dahil hindi kaya yung problema. Ang daming dinadaan sa inom, ang daming dinadaan sa kung ano-anong ginagawa nila sa buhay nila kasi hindi nila alam kung paano nila lalagpasan yung bawat testing sa buhay nila. Pero po napakalinaw ng James 1:12, ang sabi dito, those who stand firm during testing are blessed. They are tried and true. They will receive the life God has promised to those who love Him as their reward. Kita nyo, kapag pala ikaw is nag-stand firm sa iyong pananampalataya during those testing days, ang sabi rito, may reward ka. Di ba po? Alam niyo po yung nakatabi ko sa aeroplano, ang sabi niya sa akin, kasi nung ako'y nagsasalita na ng Word of God, sabi niya, Kuya, Christian po ba kayo? Sabi ko, pastor po ba? Sabi ko, pastor ka ako. Pero hindi ka ako full-time. May trabaho rin ako. Ako po dati po ako umaattend sa GIL, sa Taiwan. Pero po natigil na ng mahabang panahon. Sabi ko, bakit hindi ka ako bumalik? Bumalik ka ako kasi importante na nasa Diyos tayo lahat. Sabi ko, yun yung reward natin sa Panginoon. Marami tayo. Alam mo, sabi niya sa akin, babalik po ako sa Panginoon kapag po yung nanay ko gumaling na. Naku, sabi ko, sis, maling-mali ka ako yung pananaw mo. Sabi ko, hindi ka ako dadaan dyan sa trials na yan. Kung di mo kaya, in the first place, secondly, may tinuturo ang Diyos sa'yo, kaya tayo magkatabi ngayon. Nag-minister po ako sa kanya sa biyahe namin. At sasabihin ko po sa inyo na nakita ko sa kanya, yung isang Kristiyano na naandoon na bumitaw pa. At dito po tayo nakarating sa message na to dahil doon. Kaya nga po na-late ako kasi tinapos ko to. Mga kapatid, ang gusto ko sabihin sa inyo, wala pong exemption sa testing. May Diyos ka man o wala, dadaan ka sa trials, kapatid. Tanda mo yan. Nananampalataya ka man sa Diyos o hindi, dadaan ka sa pagsubok one day. At ang kagandahan, kapag nasa Diyos ka na, alam mo kung ano maganda? Alam mo kung anong gagawin mo. Hindi kagaya ng iba na lalapit pa lang sa Diyos kapag may problema. Alam niyo po, yung puso ko is, I was thankful to God kasi hindi ko naman expected na ilipat talaga ako roon. Nag-request lang ako. Meron bang beside the window? Ngayon humingi pa siya ng approval at pinayagan ako. Ewan kung ba't naka-block yung lugar niyo kasi dulon-dulo na eh. Pero po, grabe, kahit dulon-dulo, meron talagang purpose si Lord po. At sasabihin ko po sa inyo, itong babaeng ito is baksak yung kanyang paniniwala sa Diyos talaga. Bagsak po. Tingnan niyo po yung susunod na translation. Dito po sa New Living Translation, sa NLT. Sabi po, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Kaya daw siya bumitaw sa kanyang paniniwala at pagsamba sa Diyos because
Sa dami ng testing na dumaan sa buhay niya. Pakiramdam niya raw, parang wala ng Diyos. Pag po ganun ang pakiramdam niyo, nagkakamali po kayo. Meron Diyos. At may purpose ang Diyos, bakit ka dumadaan sa ganun testing? And I will tell you, that is not, a testing in our lives is not to watch, not for God to watch you fail. No, hindi po. Tinetest ka ng Diyos para, pinadadaan ka niya sa testing, hindi para tingnan ka kung paano ko bumagsak. Hindi yon. May purpose po ang Diyos, bakit ka pinapayagan dumaan sa testing. At sabi rito, afterward, they will receive the crown of life. Yun daw pong patiently endure testing at saka temptation, magkakaroon ng crown of life. At yun yung promise ng Diyos sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may promise ang Diyos sa'yo. Magtiyaga ka lang, kapatid. Amen? May promise po ang Diyos. Okay, last version. Ano pa sabi rito? Blessed is the man that endured temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord has promised to them that love Him. Sino dito nagmamahal sa Diyos? Nasa kamay? Yes. So kung mahal mo ang Diyos, dapat meron kang pananampalataya na ang Diyos is gagalaw sa kalagitnaan ng iyong testing. Tama po, mali? Kasi mahal mo ang Diyos eh. Alam ng Diyos ang puso mo na nagmamahal ka sa Kanya. So very sure na kung ikaw man yung dumadaan sa anumang klaseng testing, kapatid, alam ng Diyos na may sagot na siya sa'yo. Hindi po maaaring hindi. Why? Because nakikita ng Diyos yung puso mo. Alam niya na minamahal mo siya. Ikaw lang nakakaalam noon, hindi ko alam yon. Hindi ko pwede sabihin na mahal mo ang Diyos. Ikaw lang nakakaalam sa sarili mo kung gaano mo kamahal ang Diyos. Amen? Amen po? Parang wala. Tayo nga po tayo. Tayo. Parang wala tayo sa mood na po. Tayo nga po tayo. Yan. O. Wag-wagin ng mga kamay, mga kapatid. Wag-wag, kaliwat kanan. Sige po. Yan. Medyo lundag tayo ng konti. Lundag. Yan. Amen. Wala na ba antok? Sabi mo sa katabi mo, inaantok ka pa ba? Sige po, palakpakan natin si Lord ng malakas, mga kapatid. Sigaw nga tayo na hallelujah! Amen. O, sige po. Buhay na siguro tayo. Ano po? Sige po. So, tingnan nyo mabuti ha. Listen to this carefully. Sa 4 na verses, 4 na translations na pinakita ko sa inyo, makikita natin na confirm na ang Diyos kapag meron kang pinagdadaanan at ikaw is patuloy na nanampalataya, meron kang reward, kapatid. Yun yung sinabi ko sa babaeng yon. Kapatid, sabi ko, anuman ang pangangailangan mo, anuman ang gusto mo mangyari para sa mother mo, mangyayari yun because kailangan tumawag ka lang sa Kanya. Kailangan manatili ka. Kailangan bumalik ka sa Kanya. At nag-minister po ako sa Kanya, pinag-pray ko pa siya, bago kami naghiwalay doon sa silya, bago kami tumayo. At nakatayo na yung iba, kami nagpe-pray, nakatingin yung mga tao sa amin. Di ba? Ang tendency ng aeroplano, pag tumigil, kahit na yung seatbelt, di pa natatanggal, tayuan eh. Mga atat na bumaba. So kami, nakaupo kami ganyan, sa likod kami, nagpe-pray kami together, nawakan ko po yung kamay niya, yung mga tao nakatingin sa amin. So syempre, that is something na unusual na makikita mo sa aeroplano. Ano po? So ako po, hindi ko iniisip na nakatingin sila. Basta ako, alam ko yung purpose ba't nandoon siya. At ito yung message na gusto ni Lord sa atin ngayon. Amen? So binigyan ko po ng pamagat dito. Sabi ko rito, standing firm in the midst of testing. Mga kapatid, ang gusto sabihin sa'yo ni Lord, tumayo ka ng matatag sa kalagitnaan ng anumang pagsubok sa buhay mo. Yan po yung message ni Lord. Okay? At sasabihin ko po sa inyo, there is one man o isang karakter sa Bible na kahit sobrang tindi na ng kanyang pananampalataya, sobrang ng tindi nito, yung kanyang faith sa Panginoon, sobra-sobra na, pero hindi siya exempted sa trials. Kaya ang gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, kahit na sobra-sobra na ang pananampalataya mo, kahit gaano ka nakatatag, hindi ka exempted. At sa message si Lord ngayon, ito yung magiging foundation natin. Pastor, yung bang sinasabi mo is, meron bang biblical na explanation? Meron tayo rito. At meron tayo example na po. So, sino po niniwala sa inyo na ang Diyos gusto, unahin mo siya sa buhay mo?
Niniwala tayo lahat? Kasi po, ang Diyos po is a jealous God. Di ba? Kapag nakita ng Diyos na meron kang ibang focus, maliban sa Kanya, baka itry Kanya. Ano po? At ito po yung pagtitingnan natin ngayon. Ito yung pag-usapan natin ngayon. Ano po? Itong message ni Lord ngayon. No? God is a jealous God. He wants you to put Him first in your life. Unahin mo raw siya. Kaya nga seek you first, no? And today, titignan natin isang istorya ito. Ano po? Sige po, let's start with it. Sabi po sa Genesis 22:1, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham. Pagtawag niya pa lang, grabe no, Abraham, pagtawag niya pa lang. Ang sagot agad ni Abraham, here I am, Lord God. He replied. Sino nakakilala sa istorya ni Abraham? Alam niyo po ito, istorya ni Abraham, marami pong kwento rito sa taong ito. Pwede tayong gumawa ng maraming preaching dito kay Abraham pa lang. Pero po, ang binibigay sa akin ni Lord, yung standing firm in the middle of your testing, in the midst of your testing. Ibig sabihin nito, bakit si Abraham? Bakit siya yung gagamitin natin ngayon? Ano po? Si Abraham po yung isang perfect example of trials sa Biblia. Alam natin kung gaano katindi yung faith ni Abraham. Kung wala pong faith si Abraham, walang Christianity sa mundo, by the way. Wala pong Christianity sa mundo. Dahil sa kanyang pananampalataya, ang Christianity lumawak. Ano po? Kaya tayo naandyan. Now, tingnan natin kung sito sa Abraham. Alam niyo po si Abraham is around 75 years old na nung binigyan ng promise ng Diyos. Ano yung promise sa kanya? Na magkakaroon ka ng anak. At yun ang magiging takapagmana mo. Imagine yourself, 75 years old ka na. Nung binigyan ka ng ganung promise. At itong si Abraham, sabi ng Bible, mayaman to. Hindi pera po ang yaman noon. Ang yaman noon is yung mga alaga mong hayop, mga lupain mo, pananim, at sa kung gaano karami yung nagsisilbi sa iyo at tumutulong sa bahay. Ano po? Mga kapatid, itong si Abraham, he was tested by God. In what way? Paano siya tinest ng Diyos? Ito po si Abraham po is pinangakuan ng Diyos na magkakaroon ng anak. And how many years it took for him to have that son? 25 years lang naman. Sabi mo sa katabi mo, 25 years. Imagine mo kapatid, kung gaano kahaba ang 25 years na paghihintay. Actually po, sa haba ng paghihintay niya, is yung katulong, alam niyo naman istorya, ano po? Na si Hagar is pinatulan niya na with agreement from his wife. At doon po lumabas si Ismael. Okay, for the info of everyone, ang lahi po ng mga taga rito, ng mga pinsan nating Muslim, is galing kay Ismael. Doon po nagsimula. Kaya yung Ismael, yan po is a Muslim name. No po? So, nung ginalaw niya si Hagar, yung katulong, dahil hindi sila makapaghintay eh. Mantaka mo, it took them 25 years just to fulfill that promise. At ako si Abraham, gusto kong magkaanak kami ni Sarah, halimbawa, grabe yung 25 years na yun, ang tagal nun. Isipin mo yung paghihintay mo sa isang promise ng Diyos. At ang Diyos, kilalang kilala ni Abraham, by the way. Ikaw nga lang, pangakuan ka ng something, hihintay mo talaga, di ba? Ano pa kaya kung Diyos ang magsabi na bibigyan kita ng anak? Galing sa Diyos. So, syempre, ikaw, very expectant ka sa puso mo na talagang ibibigay yon. Pero po, inabot pa ng 25 years, mga kapatid, bago nangyari. Ano po? So, gaano katindi na waiting period yung hinintay nila? Okay, now, tingnan natin sa verse. Sabi po sa 22:2, okay? Sabi po rito, then God said, eto na yung matindi. Sa haba ng hinintay mo, sa promise ng Diyos, na minuminuto sa buhay mo, hinihintay mo yung promise na yon. Pagdating sa 22:2, then God said, take your son. Ang sabi ron, your only son. Ano sabi? Womb? Mga kapatid, nakakapagtaka ba kung mahalin ng todo-todo ni Abraham si Isaac? Grabe, nag-iisa to.
25 years, sinintay ko to. Nung dumating, bakit ko naman hindi mamahalin ng todo-todo? Kaisa-isa itong tagapagmana ko. At ang sabi po ng Bible, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Isipin niyo po yung situation ni Abraham dito. At ang nag-uutos doon, yung Diyos na pinananampalatayahan niya. Siguro kung ikaw magtatanong ka pa, no, Lord, ikaw ba talaga yan? Ikaw ba talaga yung nagsasabi sa akin na gawin ko to? Di ba po? So yung todo-todong pagmamahal, kapatid, alam niyo mga kapatid, sometimes, kapag ikaw is nakapokus na sa isang bagay at nawawala na ang Diyos sa'yo, na dati mong minahal ng todo-todo, dadaan ka sa testing. Kagaya nito. Nung wala pa pong anak si Abraham, imagine this, nung hindi pa siya binibigyan ng anak, ang focus ni Abraham, 101% sa Diyos. Nung ibinigay ng Diyos yung something na pinaramis niya, of course, nakita ng Diyos na nahati, siguro, yung pagmamahal niya. Kasi po sabi ng Bible, mahal na mahal niya si Isaac. Ngayon, yung isang bagay na mahal mo, yan ang gagamitin ng Diyos para i-test ka. Tandaan niyo po yan. May dalawang klaseng testing. Isang testing para patatagin ka sa pananampalataya mo like a jewelry po na pinadadaan sa fire para lalong tumatago, tumigas yung jewelry o yung silver o gold na yon. Isa pa is itetest ka because yung focus mo nawawala. At ito po yung nangyari kay Abraham. So habang part po ng part po ng devotion ko, kaya po ang dali ko nakuha yung message ito na i-compare ko doon sa babaeng na-meet ko sa aeroplano. So sabi ko, Lord, ipinakita sa akin ng Diyos yung 25 years sa paghihintay, pagkatapos kukunin lang ng Diyos pabalik. Imaginein mo yon. Anong klaseng pakiramdam meron ka as faithful servant ng Diyos? Grabe Lord, hinintay ko to. Ang tagal kong hinintay to Lord. At nung ibinigay mo sa akin, kukunin mo lang pala. Di ba? Hindi ka kaya bibintaw sa Diyos noon? Lord, ano to? Ano itong ginagawa mo sa akin? Siguro may question na gano'n, no? Pero siya hindi. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po ang mangyayari. Tingnan niyo, ha? Bakit walang question si Abraham? Sabi po sa 3rd verse, early the next morning. Sabi mo, ulitin mo, early the next morning. Ulitin niyo po, early the next morning. Mga kapatid, yung pagsimba lang sa LRC, ang hirap bumangon. Wala ka pang testing nun. Sabi mo sa katabi mo, wala ka pang testing nun. Ano pa kaya kapatid, kung ang Diyos may hiningi sa'yo na 25 years mong hinintay, binahal mo, iningatan mo, pagkatapos hihingin sa yung burnt offering, tapos ang aga mo pang gumising? Imagine niyo yung pananampalataya ng isang Abraham. Ang aga niyo pang gumising, sabi ng Bible, dire-diretso lang yung verse na yan, no po, hindi hiwa-hiwalay. Nagsimula tayo sa 22:1. Ang sabi rito, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Grabe, no? Talaga may donkey sila. Alam niyo ba kung bakit? So, sige, makakarating tayo dyan. Sabi rito, he took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough food for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Alam niyo ba mga kapatid, kaya meron siyang dalang donkey at saka dalawang kasama niya, alalay niya, is because napakalayo po ng offeringan. Tingnan niyo ha, imagine niyo po itong pinag-uusapan natin dito. Gusto niyo i-feel niyo mabuti to. Baka yung testing na dinadaanan mo, napakababaw lang. Baka pambayad lang sa renta ng upa yan. Ito, something na different to. Isipin mo mabuti itong testing na to. At huwag mo sabihin sa akin na ikaw 7 taon na Kristiyano. Abraham itong pinag-uusapan natin. Grabe ang testing nito. Grabe ang pananampalataya nito. Dumaan pa sa ganitong testing. How about you? Ano po? Grabe po yung revelation ni Lord. Tingnan nyo mabuti. At sabi dito, early in the morning, magsimba nga lang, gumising ka ng maaga, ang hirap eh.
Di ba? Wala ka pang testing nun. Ano kaya yung maitetest ka pagkatapos kukunin yung something na important sa'yo, tapos ang aga mo pang gumising? At ang matindi nun, sa next verse, sabi po rito, on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Mga kapatid, alam nyo ba na kung saan hiningi ng Diyos na i-offer sa Abraham, si Isaac? Sa Mount of Moriah po. Ang Moriah po is 2 times lang binanggit sa Bible. 2 beses mo lang makikita yon. So ang sitwasyon dito parang ganito. On the third day na yan, naglalakad lang sila. 50 miles yung Moriah sa kinalalagyan nila. Malapit na po yun sa Jerusalem. So kung titignan mo mabuti, i-offer mo sa akin yung anak mo. Lord, hindi ba pwedeng dito na lang sa Najda, ba't sa Jebel Hapit pa? Grabe ka naman, Lord. I-offer ko na nga. Pinagising mo pa ako na maaga, yung puso ko na ando na, Lord, i-offer ko na. Bakit naman, pwede naman dito sa likod na lang ng bakala, magsiga tayo rito. Bakit pupunta pa ako ng Jebel Hapit, Lord? Imagine niyo po. I just want you to imagine it. Bakit ang layo pa ng offering na gagawan? Part ng testing yon. Grabe, mag-o-offer ka na, i-release mo na yung something na mahal mo, tapos ang layo pa ng lalakbayin mo? Pwede naman doon na lang? Hello? Nakuha niyo pinag-usapan natin? Nakuha niyo po? Nafe-feel niyo? So tingnan mo, baka yung pinagdadaanan mo, renta lang ng upa ng bahayan. Ito, iba to. Something na different to. Sabi rito, he said, on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Mga kapatid, tandaan niyo po, sa puntong ito, ang nakakaalam lang ng mangyayari sa Abraham. Yung dalawang assistant at mismong yung donkey, hindi niya alam. At lalo na si Isaac, hindi niya alam ang mangyayari. Pero I want you to notice this. Ito yung pinagay sa akin ni Lord sa devotion. Kung tingnan niyo mabuti ito. Yung sinabi niya sa last part. Ano sabi ron? We will worship and then we will. Ang sabi ng Diyos, i-offer ko si Isaac sa kanya as a burnt offering. Bakit nung nagpaalam ako, we will come back to you? Hindi mo pwede sabihin kung I will come back to you? Kasi i-offer ko yung anak ko eh. Di pagbalik ko ako na lang. Hello? Pagbalik ko na lang, isusunugin ko na nga yan ako, i-offer ko eh. Di syempre sasabihin ko doon sa dalawa ko assistant, I will come back to you, hindi we. So dito po, kung titignan mo mabuti, yung pananampalataya ni Abraham is talagang napakatindi. Kasi po, even though, na sinabi ng Diyos na i-offer mo si Isaac sa akin, we will come back to you. Alam niya, sa kanyang puso, in the back of his mind, nababalik siya kasama niya si Isaac. Amen? Nakita niyo po yung senaryo? Amen po ba? Nakita niyo? Now, tingnan niyo ha. Tingnan niyo po mabuti. Anong mararamdaman ng isang ama sa itsurang yan? Tingnan niyo po. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. Grabe, no? I-offering mo na, pinagod mo pa, pinagdala mo pa ng, di ba po? Sabi rito, and he himself carried the fire and the knife as the two of them went on together. Mga kapatid, iniwan niya yung dalawa sa kayong donkey sa baba ng Mount Moriah. Inakyat nila yung bundok sa ikatlong araw na yan. At yung anak niya na walang kamalay-malay na siya yung kakatayin doon, siya pa yung pinagbitbit ng apoy o ng gatong na gagamitin. So sa mga oras na yan, kung titignan mo mabuti, kung ikaw sa Abraham, habang umaakyat ka roon, grabe si Lord, no? Yung picture, pinrovide talaga sa Google. Tingnan mo yung tsura ni Abraham dyan. Kung ikaw yung tatay na Abraham, umaakyat ka na sa bundok, alam mong malapit na kayo sa lugar kung saan mo siya i-offer. 25 years ko hinintay ito, pinalaki ko. Tapos papatayin ko lang at i-offer ko sa Lord. Alam niyo mga kapatid, sa puntong to, hindi pa rin alam ni Isaac na siya i-offer. Halimbawa kayo, kapatid, punta tayo sa Jebel Hapit. Sama kayo.
Pastor, punta tayo. Oh, bakit, Pastor? Papatayin ko kayo. Sasama kaya kayo? Sama kayo? Punta tayo, di palapit. Pastor, magluluto kami ng pagkain. Sige. Ano gawin natin to, Pastor? Papatayin ko kayo lahat. Sasama kaya kayo? Pero dito tingnan nyo, no? Sa puntong to, hindi pa rin alam ni Isaac na sa yung i-offer. Di ba? So, makit sila sa bundok, dala-dala nila. Ano kaya ang tumatakbo na sa isip ng isang tatay na kagaya ni Abraham na po sa mga oras na yan? Imaginin mo yung tumatakbo sa kanya, sa puso niya. Tandaan niyo po, testing tong pinagdadaanan ni Abraham. Matinding testing po to. Ano po? Tinetest siya ng Lord sa mga oras na to. Isang Abraham na busy na sa pagsisilbi sa Diyos. Yung pananampalataya na nandoon na. Pero yung testing, kita nyo naman. At in the middle of testing, hindi siya tumanggi sa Diyos. Yes, Lord! Early in the morning, Lord, pupunta na ako dyan. Kahit na malayo yan. Nare-realize niyo po yung tinuturo ko sa inyo ngayon? Nare-realize niyo po yung tinuturo ni Lord sa atin? Sabi po rito sa 7. Tingnan ito sa 7. Isaac spoke up and said to his father, Abraham, said to his father Abraham, sabi raw, Father, nagtanong siya. Ito yung isa sa mga verses na grabe yung feeling ko ba habang ginagawa ko yan, habang binabasa ko sa devotion. Sabi rito, Father, tinanong, ang sagot na Abraham, Yes, my son. Abraham replied, The fire and wood are here, Isaac said. But where is the lamb for the burnt offering? Ito yung matindi. Nagtatanong na yung anak mo na kumpleto na yung dala nyo, nasaan ang burnt offering, Father? Wala siyang alam-alam na siya. Ang isasalang doon sa apoy. Sa tingin niyo sinabi ni Abraham, sasama yan? Hindi po sasama yan. Pero po, nakaka-bless kasi po, kung titignan nyo ang pangyayaring to, paano mo sasagutin yung anak mo nang tatanong ng ganyan? Anak, actually ikaw ang papatayin ko at i-offer ko kay Lord. Pero tingnan niyo po yung susunod na verse. Sabi po dito sa 22:8-9, sabi po, Abraham answered God. Abraham answered, God Himself will, ulitin nyo nga, God Himself will provide. Sabi rito, Abraham, sumagot si Abraham sa anak niya. Nagtatanong yung anak, Father, sinong kompleto na? Andito na yung gatong, yung apoy, yung panaksak natin. Sino i-offer natin? Nasaan yung offering? Pero ang sagot ni Abraham, although sinabihan siya ng Diyos na i-offer mo sa akin yung anak mo, ang sagot niya, God will provide. So in the back of his mind, talagang babalik silang dalawa. Nakuha niyo po yung pinag-uusapan natin. Nakuha niyo yung pinag-uusapan natin. Faith to faith. Pananampalataya na, anak, itong anak mo na binigay ko sa iyo, kukunin ko yan. Gusto ko i-offer mo sa akin. Pero sa kanyang pananampalataya, merong ibibigay ang Diyos, hindi yung anak niya. Alam niya yun. Nasa puso niya na ang Diyos is a faithful God. He's a good God. Nasa puso niya, alam niya yun. So sabi niya rito, the lamb for the burnt offering, my son, ibibigay ng Diyos. And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. Pero grabe si Isaac din, no? Andun din yung, hindi man lang siya lumabas sa tatay niya, nung tinalian na siya, he bound his son Isaac and lay him on the altar on top of the wood. Hindi pinakita ng Biblia na itong Isaac is lumaban. Hindi. Kasi naunawaan niya yung dedication eh. Alam niya yung dedication, ibabalik, ide-dedicate niya pabalik. Ano po? Yung kanyang anak. Kaya nung tinalian na siya, mantaka mo yung surang yan, no? Kaya po ako natagalan sa mga picture na hinanap ko po. Kaya ako na-late. Because I want you to feel kung ano yung pinag-uusapan natin dito. At kung titinan niyo mabuti mga kapatid, this is something na, isang testing na hindi basta-basta. Hindi basta-basta to. Ano po? Isang maganda example to para sa ating pinag-usapan yon. At
Alam natin na sino yung Jireh? Ang Panginoon. He will provide, kapatid. Alam niyo po, ang Greek word ng provide, yung pong yung pong PRO sa provide is before. Ang pro po is before. Ang bide, parang video, nakalagay dyan doon sa tinignan ko, parang video, provided na. Kumbaga, yung pro is before, yung video, yung bide, yung provide, yung bide niya is, binigay na. So dito, yung God will provide, yung provide po, ibig sabihin nun, bago mangyari, pinrovide na ni Lord. Yung pangailangan mo. Amen? At kahit na gano'n, yung feeling niya, kahit na andun yung pananampalataya niya, pero itinali niyo pa rin yung anak niya, inilagay niya roon, at aktong, sasaksakin na po. Tingnan niyo po. Sabi po sa 22:10, then he reached out his hand and took the knife to slay his son. Mga kapatid, ito pong parting to na nakaganong ka na sa anak mo, anytime, yung kutsilyo nyon, itatarak mo na sa dibdib niya. Pero still, in the back of his mind, alam niya na hindi mangyayari yon. Pero in obedience, alam niyo po yung obedience, isang bagay na napakahirap gawin to. Yung submission, yung obedience, isang bagay po na napakahirap gawin. Pero alam niyo ba, itong bagay na to pag nagawa niyo, magiging matatag kang Kristiyano? Kaya po maraming Kristiyanong hindi tumataas sa kanilang pagka-Kristiyano is because of this obedience and submission. Yung sa leader mo lang, hirap na hirap ka mag-submit eh. Lalo na sa mga pastor ng church. Kaya po hindi umaangat ang pananampalataya ng isang Kristiyano is because they cannot submit or obey their leaders. Hindi ka mag-grow pag ganun. You should learn how to obey and submit. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Tingnan niyo po siya. Yung submission niya nandoon. Yung obedience siya nandoon. At tingnan niyo po nangyari. Nung actual na sasaksakan niya na, tingnan niyo po yung next verse. At sabi po sa 11 and 12, but the angel of the Lord called out to him from heaven. At sabi niya, Abraham, Abraham. At ang sagot ni Abraham, here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. At sabi, now I know that you fear God. Because you have not withheld from me your son, your only son. Nakita nyo? Bago natin ituloy susunod na verse, dito pala sa verse na to, makikita mo, dahil sa obedience at dahil sa submission ni Abraham sa Diyos, ang Diyos gagawa talaga ng paraan sa lahat ng testing mo, kapatid. Ano man testing yan, mag-o-obey ka lang sa Diyos, magsasubmit ka sa Diyos. In the end of the day, siya pa rin ang gagalaw sa sitwasyon mo. Dapat mo maunawaan yun. You don't need to fight with God. Hindi mo kailangan tanungin ng Diyos. Mag-submit ka lang sa Diyos. Amen po, mga kapatid? At kung titignan mo mabuti, itong actual na ganun, seconds na lang yun. Sometimes, nandun ka sa mapakalaking problema na oras na lang ang binibilang. Doon ka pa bibitaw. Hindi ka bibitaw kasi ang Diyos po provided ng kailangan mo. Tinetest ka lang niya, kapatid. Amen po? So, tingin yung 22:13. Brother Hansel. Sabi po sa 22:13, tingnan nyo ha, 22:13. Abraham looked up, okay? And there, a thicket, he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Mga kapatid, dito po, kung titingnan mo mabuti, itong situation na to, nung pinigil ng angel yung knife na ididiin niya na sa dibdib ng anak niya, sabi rito, tumingin ka roon. Merong isang ram doon na naipit yung sungay, sabi, naipit yung sungay niya sa halaman at hindi siya makaalis. Yon instead ang gamitin mong
offering at hindi yung anak mo. Mga kapatid, sa tingin nyo ba, ang isang ram, hindi si Brother Ram ha, sa tingin nyo ba yung isang ram, may ipit yung sungay niya ron na walang purpose? May purpose po ang Diyos kung bakit itong ram na to is nagkaipit-ipit yung sungay niya ron at di siya makalis. Kasi mga kapatid, bago pa man sinabi ng Diyos sa 22:1, Abraham, i-offer mo sa akin yung anak mo. Alam na ng Diyos na itong ram na to na andoon sa oras na yun. Alam na ng Diyos yun. Pero po yung 3 araw na nilakad niya, yung gumising siya ng napakaaga, yung preparation na ginawa niya, even though alam niya na isasacrifice siya ang pinakamahal niya sa buhay, nakita ng Diyos lahat yon. Alam mo kapatid, minsan dumadaan ka sa napakalaking problema, hindi ka pa nagsisimula, sinisisi mo ng Diyos. Na parang pakiramdam mo ba, parang wala ka nakapag-asa. Kagaya nun, may situation ng babaeng nakilala ko. Si Syra. Syra ba Syra yata ang pangalan niya. Alam mo mga kapatid, ang sabi daw ng Diyos sa kanya, ng doktor sa kanya, malala na raw yung situation ng nanay niya. Kaya hirap na hirap siya makabalik sa Taiwan because 1 week lang yung kanyang vacation or emergency leave. Iniwan niya yung nanay niya doon sa ICU na hindi pa maayos yung kalagayan. Mahirap yon. Pero sabi ko sa kanya, alam mo sis, pinaliwanag ko sa kanya na ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, napaka-importante na nasa presensya ka ng Diyos. Tandaan niyo po, ulitin ko ulit sa inyo, ang trials is dadaan ka dyan. Hindi ka exempted dyan. Pero ang importante is how you will handle yung trials mo. Paano mo hawakan? Paano mo actionan? Paano ka gagalaw? Paano mo sasagutin yung tawag ng testing sa buhay mo? Yun po yung importante. At alam niyo mga kapatid, dito pa lang sa pinag-usapan natin ngayon, isang Abraham na sobra yung pananampalataya sa Diyos, tines pa ng Diyos. How about you? At sabi po sa 14, and Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. And it says today, on the mount of Jehovah, it will be provided. Kailangan meron kang ganyang faith, kapatid. Alam mo yung walang-wala kang pera, tapos papasok ka sa office, late ka na, may meeting ka, wala kang pamasahe, para ka lang ng taxi. Kahit wala kang pera, sabi mo sa taxi, God will provide. Eh, office mo sa Musapa Highway. Galing ka ng Najda. Grabe, nasa kalagitnaan ka na sa Salam Street, sabi mo, God will provide. God will provide. 2 kilometro na lang sa office ka na. Ang faith mo, grabe, tinuro ni Pastor to, God will provide talaga. Eto na, nakita mo na yung gate ng office. Wala ka talagang pambayad. Nakita mo yung metro eh. Sabi mo, God will provide talaga, God. Alam mo, may 2 mountain na tutubo sa mata mo pag ginawa mo. Alam niyo po, may kwento no, sa jeep. Sa Pilipinas no po. Sakay ka ng jeep, no? Naisip ko lang na po. I-apply natin sa jeep, no? Iba kasi yung taxi eh. Sakay ka ng jeep, no? Pag sakay mo ng jeep, wala ka naman talagang pera. Eh, narinig mo yung preaching na yan, God will provide. Narinig mo eh. Ang pasahero, 4, no? 4, gabi na eh.
nakababa na yung tatlo, God will provide ka pa rin. Mag-isa ka na lang. Pero yung faith mo nandoon, God will provide. Talagang God will provide. Pa-provide niya. Nung bumaba yung pinakahuling pasahero bago ikaw, sabi ng driver, "Sir, saan po kayo, sir?" "Doon pa po ako sa sa ikatlong kanto pa po." "Ay, hindi na po ako makakarating doon. Ito na po yung pamasahe nyo. Binabalik ko na sa inyo." Pero hindi ka pa bayad nun. Yun ang God will provide, di ba? Sa taxi ba mangyayari yun? Ngayon, kung di mo alam na hindi ka pa bayad, tatanggapin mo? Sobra ka naman pag tinanggap mo. Sabihin mo na lang, "Sir, inyo na po yan. Okay lang ako. Maglalakad na po ako pa uwi." Yun naman po ay joke lang, mga kapatid. Pero po, niniwala ba kayo na God knows what we need, where we need, and when we need it? Amen. Amen? Mga kapatid, alam ng Diyos yung pangailangan mo. Alam niya kung kailan, alam niya kung ano, alam niya kung saan mo kailangan. Alam niyo po, just to share with you, para sa mga bago na po, hindi pa nakakaalam ng storya, ano po. Nung nag-vision po tayo, nagkaroon po ng division sa church. At alam niyo po, kaya hindi ako bumitaw sa paniniwala at pananampalataya because alam ko po na may provision si Lord sa church na ito. From the beginning, alam ko po na hindi niya ako ilalagay dito sa church na ito o hindi niya tayo ilalagay rito. Kung bandang huli, sisirain at babawiin niya lang lahat. Alam niyo po ba na there is power in subtraction? Naniniwala kayo? There is power in subtraction. Kasi po, kaya nagsasubtract kasi inaalis niya yung mga taong hindi naniniwala sa gusto niya ipagawa sa simbahan. At alam niyo po ba sa pagbalik ko ngayon, sa 4 weeks na nawala po ako, grabe, ang dami pong bala na dala ko na ituturo ko po sa inyo at gagawin natin sa church na ito. At alam niyo po, lahat yon for the benefits of each and every one of you. Ang dami ko po natutunan, na-empower po ako lalo. Kasi po, iba talaga pag nasa vision ka, grabe. Ang tatawag sa iyo mismo, yung mga pastor na nasa vision. "Pastor, daan ka muna rito, mentoring tayo, kape-kape." Bibili ka lang ng 2 tasa ng Starbucks. Grabe yung kapalit, ang dami. Kwentuhan lang, ang dami. At habang nakikinig ka, type ka lang ng type sa cellphone. Grabe, kaya alam na alam mo kung saan pupunta yung simbahan. Hindi ka nakasuntok sa buwan, kapatid. Isang part ng pagkakristyano ko, yung trials na yon, na yung mga bandang December hanggang January, kung paano po nawala yung mga taong inaasahan ko ng mga kasama ko. Pinakita po sa akin lahat ng Diyos yun. At alam niyo ba, mga kapatid, kaya pala nangyayari mga bagay na because may tinuturo yung Diyos sa'yo at kung ano yung gagawin mo. At nakita ko, mga kapatid, habang malayo ako dito sa LRC, nakikita ko na hindi nagkamali yung paniniwala ko na yung Diyos ang gumagalaw sa kalagitnaan natin. Kasi po kahit ang layo ko, enjoy ako sa bakasyon ko, hindi ako nag-iisip dito sa lugar na ito. Why? Because alam ko po at very confident ako na lahat kayo rito nagkakaisa at gumagalaw para sa vision ng Panginoon. Amen? Ang laki po ng pananampalataya at paniniwala namin ni Pastor Grace na kaya si Pastor Grace sa kami nagtabaan ng gusto kasi wala kami iniisip, kaya lang ng kain, alam namin okay kay lahat dito. At first time po nangyari yun, sa totoo lang. Na ako po'y malayo, hindi ako nag-aalala. Alam niyo mga kapatid, dadaan ka sa isang matinding trials one day. And I expect you to overcome it. Narinig niyo yung turo ngayon, narinig yung message si Lord. Whatever
circumstances na dadaanan mo. Hindi man ngayon, kung maaari, wag na mangyari. But I hope, pag dumating yung araw na yun, kaya mo lagpasan. Kasi narinig mo na ang Diyos natin is Jehovah Jireh. Amen? He will provide your need, kapatid. Alam niya yon. Maniwala ka sa akin. Alam niya po. At alam niyo ba, kung ikaw lang may pananampalataya talaga sa Diyos. Ito po yung sabi niya. Sabi pa si Genesis 22:16-17 and said, I swear by myself. Sino nag-declare? Si Lord. Si Lord mismo nagsabi that because you have done this and have not withheld your son, your only son, ang sabi niya 17, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. Mga kapatid, dito po pinapakita ni Lord, kung patuloy lang tayong kakapit sa vision na meron tayo, whatever trials, whatever circumstances, mag-multiply ka, kapatid. Meron kang talento na mag-multiply. Meron kang talento na dumami. Alam ko, hindi ganun kadali. Alam ko po, hindi ganun kadali. But pag tumapa ka sa pananampalataya mo sa Diyos at hindi ka natinag, mag-multiply tayong lahat. Amen? Patuloy lang tayong kakapit, kapatid. Hindi tayo mawawala. Can I call the music team, please? Hindi tayo mawawala, kapatid. Patuloy tayong kakapit sa pananampalataya na may Diyos na magpo-provide na kailangan natin. Alam niyo po, yung iba sa inyo, parating pa lang doon sa leadership skill na gusto ng Diyos sa buhay natin. And as you walk in your faith, tandaan niyo po, as you walk sa inyong pananampalataya, nakikita ng Diyos na one day, magiging matatag na Kristiyano ka. Magiging matatag na leader ka. Alam ng Diyos yun. At kung dumaan ka man sa pagsubok, kapatid, kung dumaan ka man sa anumang klaseng trials, maniwala ka, malalagpasan mo yan. At pag nalagpasan mo yan, doon po papasok yung blessing na binibigay ng Diyos at ibibigay ng Diyos sa'yo. Hallelujah. Pasok natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, whatever trials, whatever circumstances na dadaanan mo, tanda mo, wag na wag kang bibitaw sa Diyos. Ang presensya ng Diyos ang kailangan mo. Yung presensya ng Diyos ang kailangan mo sa buhay mo. Kahit na gaano katindi pa yan, kahit na ano pa yung pinagdadaanan mo, kahit na gaano kahirap pa yan, manampalataya ka lang, kapatid. Dumiretso ka lang sa paniniwala na ang Diyos ang gagalaw, na ang Diyos ang magbibigay, na ang Diyos ang magpo-provide ng kailangan mo. Hindi ka magdadalawang isip, kapatid. Magpapatuloy ka lang. Kakapit ka lang. Yung presensya niya ang kailangan ng bawat isa sa buhay na ito. Hallelujah. Can we all stand, please? Can we all stand?